Obey your parents in the Lord and honor your father and mother. Nakakahaba po ng buhay kapag sumusunod ka sa iyong mga magulang kay Kristo Jesus. Kapag nirerespeto mo ang mga magulang mo. Amen! Humahaba ang buhay, gumaganda ang buhay. Pangako ng salita ng Diyos, hindi po pangako ng tao. Amen? Ang pangalan mo, ikaw ang kasagutan. Going to continue with part 3 of the mini-series na lumabas po from 1 Corinthians 7. And this is entitled, Single or Married in Christ. And this time, we're going to continue with training the kids. Kasi po, yun po yung medyo nabitin last week, no? So we're going to continue with this. And I know, maski po anak kayo o kayo po yung magulang, ay may matututunan po kayo. Ang daming tunan. May matututunan kayo. Ayan. Okay. Of course, bearing in mind na ang mga anak po ay iba-iba. Di ba? Magkakaiba po yung mga anak natin. Maski iisang pamilya, iisang dugo at pinanggalingan yan, ay iba-iba po ang personality nila. Sino dito ang merong dalawang anak? Taas ang kamay. O, di ba magkaiba sila? Maski dalawa lang yan, may kaiba sila. Sino dito? Tatlo ang anak. Ayun, tatlo. Apat ang anak. Ayun, parehas tayo. Apat ang anak. 5 ang anak. Uy, meron pa. 6 ang anak. 7. 8. 9. 10 wala. Ayan. Uso-uso dati, 6 hanggang 7. Yan. Ngayon, uso 2 na lang. Alright? Yung mga isa lang, of course, wala kayong sense of comparison, pero nakikita nyo yan sa ibang kapatid nyo or kamag-anak na magkaiba ang personality ng mga bata. No? At dahil iba-iba po, ay iba-iba rin po ang approach sa kanila. Pero, ang mahusay at matibay na pamantayan ay ang salita pa rin ng Diyos. No? Sa salita tayo ng Diyos, kukuha ng instruction so that we know how to train our kids without trial and error. Walang trial and error yon. Subok po ito, matatag, at proven na po na it works. No? So, Word of God, plus the love and grace of our Lord Jesus Christ. Kapag doon po tayo bumase, ay nakakatiyak po tayo, mapapalaki po natin ang ating anak, no, na maayos. At maski na mga teenagers na yan o nasa 20s na yan, pwede pa rin po ito, applicable pa rin po itong mga matututunan natin today. Okay? So, iba-iba nga po, may narinig ako sabi ng isang preacher sa isang pamilya, no, meron dyan, yung isang anak mo, summa cum laude. Wow, galing. Summa cum laude ang anak. Pero meron din, same family, magkapatid. Pero yung isa naman, summa sablay palagi. So, may summa cum laude, pero meron naman, lagi sumasablay. Ano ba yan? Magkapatid ba kayo? Pero oo, magkapatid. Kaya alam natin, iba ang approach sa kanila, no? And we need to discipline them both. Maski summa cum laude pa yan, kailangan dinidisiplina pa rin, tinetrain pa rin at tinuturuan. Bakit? Ang sabi po ng Bible, he who does not discipline his child hates his own child. Ibig sabihin, pag hindi mo pala dinisiplina ang anak mo, galit ka pala dyan. Hindi mo pala mahal ang anak mo pag hindi mo dinidisiplina. Kaya, salamat sa ating mga magulang na nagdisiplina sa atin. Amen po ba? Salamat at tinuwid tayo. Kung hindi, lalaki ka na may foolishness. Alam niyo po ba ang sabi sa Bible, foolishness is bound up in the heart of a child. Kaya hindi nyo sasabihin, yung baby ko, anghel na anghel. Hindi. Alam nyo, pag humingi yan ng gatas, madaling araw, kahihiga mo pa lang, 3:00 ng umaga, ganun yun. Walang pasintabi, ang lakas umiyak, di ba? So, talaga pong wala pa siyang manners, di ba? Hindi pa marunong magsabi ng please, hindi marunong makiusap. Bakit? Kasi foolishness is bound up in every child's heart. Habang lumalaki yan, makikita niyo yung foolishness. And the rod of correction will drive it far away. So you need to correct them. You need to discipline them. Otherwise, lalaki yan na may foolishness ang puso. Magugulo ang buhay, magiging tamad, walang magagawa sa buhay. Parang
wala kang pakialam sa kanya. Kaya hindi mo siya tinrain. Kaya kung mahal natin ang ating mga anak, didisiplinahin natin sila. No? At kung katabi nyo ang inyong magulang, nagdisiplina sa inyo, napaluman kayo, alright? At nasabihan ng matindi, pasalamatan nyo ang magulang nyo. Sige, sabihin nyo, pagkakataon nyo na to. Asa na? Nagpapasalamat. Ayan. Kanina nga, lunchtime, sabi ko sa anak ko, thank you, ma. Inintay ko talaga eh. Alright. So, dapat lang talaga nagpapasalamat tayo. Nung tayo dinidisiplina, di ba? Galit na galit tayo. Ba tayo dinidisiplina? Nasasaktan tayo, nagmamaktol tayo, nagdadabog tayo. Pero we realize, and most of us, tayo mga may edad na at may anak, we realize na mabuti pala dinisiplina ako. Mahal pala ako ng magulang ko. Di ba? You realize that pag may sarili ka ng anak, so, mapapaisip ka, tama palang nanay ko, tama palang tatay ko, buti na lang nakinig ako. Di ba? These are the things you realize when you become older. So, kung sakali, may mga bata dito, alam ko nasasaktan kayo, no discipline is easy. Wala pong masarap na disiplina. Pero, huwag naman kayo ang tawag sa ganon, yung mag-aano ng loob, anong tawag sa ganon? Ha? Magdamdam, di ba? Yung magdamdam sobra na magagalit na kayo sa magulang nyo dahil dinidisiplina kayo. Para sa inyo po yun, no? Okay? So, makikita rin po natin to sa ating Father God. Our Father God disciplines His own children. At kung kayo po ay nadidisiplina ng Diyos, alright? Then, matuwa po kayo kasi anak kayo ng Diyos. Ang hindi niya dinidisiplina ay yung mga tao sa mundo na hindi naman naniniwala kay Kristo. Hindi niya po anak yon. Kaya hindi niya dinidisiplina yon. So magsaya kayo kung dinidisiplina kayo ng ating Diyos. And mind you, ang pagdidisiplina ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pamalo. Sino dito pinalo ng Diyos? Dapat wala na kayo dito, nakarating kayong Jupiter. Di ba? Pag pinalo kayo ng Diyos, saan kayo makakarating? Pag pinitik kayo ng Diyos, saan kayo makakarating? Di ba? Pero ang totoo, ang Diyos po ay nagdidisiplina. Paano po? Sa pamamagitan ng kanyang salita. The Word of God is enough to teach us, to instruct us, para po maituwid ang ating mga kapamaraanan. No? So, the Word of God is enough, and then we see the love and the grace of our God. Kaya naman po, napapamahal tayo sa Kanya. At we repent when we see the goodness of God. So mga magulang, tamang timpla po. May disiplina, pero may biyaya, may pag-ibig, para pag nakita yun ng anak mo, totoo po ang repentance nila. Nagbabago ang kalooban. Sabihin nila, mahal naman ako eh. Kaya lang talagang mali ako nun. Okay? So may tamang balanse lang po, no? So, bago tayo pumasok dyan, gusto ko lang po i-remind ang ilang mga bagay, no? Tandaan po natin, we begin in grace and we finish in grace. Biyaya tayo nagsimula at biyaya rin tayo magtatapos. Sa Espiritu tayo ng Diyos nagsimula, nung tayo po'y ginawang dwelling place ng Holy Spirit, kaya tayo nagbabago, at sa Banal na Espiritu din po tayo magbabagong tuluyan. Okay? So, it's not by power, it's not by might, but by the Spirit of the Lord. You have to realize that. At ine-emphasize ko to, bakit? Kasi po, ang dami ko po tinuturo ng mga instructions. Now, of course, alam naman natin, we cannot do things so perfectly, no? Sometimes, minsan, alam mo na yung word, kaya lang, minsan napapasigaw ka pa sa anak mo. O kaya minsan, nalaman natin we're supposed to respect our husband and then minsan nagkakamali ka. No? Well, no condemnation pa rin sa inyo. It is good kung magawa nyo, pero kung hindi nyo magawa, hindi naman po nabawasan ang inyong kaligtasan. Amen po ba? Baka naman maghimutok kayo at sumama ang loob nyo, nako, hindi na yata ako ligtas kasi hindi ko nagagawa. Okay? Well, hindi po totoo yon. Si husband, kailangan mahalin niya si Mrs. Pero minsan, di ba, walang pasensya, so hindi niya nagagawa. Hindi naman po ibig sabihin natanggalan kayo o nabawasan kayo ng kaligtasan. Okay? Wala pong ganon. We start in the grace of God, we finish in the grace of God. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbago sa atin at patuloy po nagbabago sa atin. Amen po ba? So hindi sa pagsunod natin tayo nadagdagdagan ng biyaya ng Diyos. Yan po ay overflowing sa ating buhay. Okay? So,
Anything we learn or we apply, we do this by the grace of God. We do not lose our salvation if we fail to do the prescription in the Bible. I need to emphasize that kasi ang dami ko pong instruction na ibibigay. Okay? And tandaan nyo, it is the Lord who keeps us. It is the Lord who sustains us. And yes, no thanks to you, gawain to ng Diyos. Wala po tayong ambag dito, ang Diyos lamang po. No? And that's why I want to emphasize the verse of Paul, Galatians 3:2-3. Sabi dito, this only, sabi ni Paul, I want to learn from you. Sabi niya, ito gusto kong malaman sa inyo. Did you receive the Spirit by the works of the law? Natanggap niyo ba yung Espiritu Santo dahil sumunod kayo sa batas? Dahil gumagawa kayo na mabuti? Or by the hearing of faith? Ang sagot doon, by the hearing of faith. Narinig niyo yung gospel, naniwala kayo. And then sabi niya, are you so foolish? Foolish ba kayo? Sabi niya, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Sa pagsunod nyo. So sinasabi niya dito, hindi tayo na-perfect by our flesh, by our doing good. Hindi po yan. By loving the husband, that does not perfect you. By respecting the wife or respecting the husband, hindi po yan ang pag-perfect sa atin. It is the Spirit of God that has perfected us. Kuha po ba natin yon? It is the Spirit of God who has perfected us and not ourselves. Gawa po yan ng Diyos. Pero bakit tayo sumusunod? Because, kaya natin sinusunod ito, nas magiging maayos ang buhay natin, ang ating pamilya, ang ating tahanan, at maging relasyon natin sa bawat isa. Kaya tayo sumusunod. Mas maganda ang buhay kapag well-instructed tayo by the Word of God. Amen! Okay? So having said that, ang focus po natin today, dalawa po. Number 1, by God's grace alone. Sabihin natin lahat, by grace alone. Ayan. Depende talaga tayo sa biyaya niya. Sa pagtitrain natin ng mga anak, alam naman po natin, hindi tayo 24/7 kasama ng anak natin. Tama po ba? It's not like that. So, there are times iiwanan mo sa school. Alam ka naman, sumama ka pa sa school. Pero salamat sa biyaya niya, aalagaan ng ating Diyos ang ating mga anak. Amen? Pwede ka magpahinga. Hindi mo kailangang mag-worry. Thank you, Lord. Sa biyaya mo, protektado ang aking anak. Amen? So, regalo po ang biyaya, tatanggapin lamang po yan. Hindi mo pagtatrabahuhan. Kaya ang sabi po sa Ephesians 2:8, sabi po dyan, for by grace you have been saved through faith. Pananampalataya lang yan, kaya mong matatanggap. And that not of yourselves, it is the gift of God. Sabihin natin lahat, gift of God. Ang gift po, tinatanggap lang, hindi pinagtatrabahuhan. Okay? So, sa biyaya ng Diyos, safe ang anak ko. Ganyan. Okay, number 2, una, grace alone. Number 2, through Christ alone. We can be good parents through Christ alone. We can be good children through Christ alone. All right? So it's not by our strength, it's not by our power, right? It's by trusting in Christ. Sabi nga dito, I can do all things through Christ who strengthens me. So I can be a good parent through Christ who strengthens me. I can be a good child through Christ who strengthens me. So lahat ng dependence natin nasa Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang tao, sanay na sanay dumepende sa sarili. Tinuruan tayo kasing ganyan. Pero ngayon, tinatama tayo na salita ng Diyos, sa Kanya ka dumepende. Ang hirap na nakadepende sa sarili mo. Tama? Kasi may limitasyon tayo. Pero ang Diyos, walang limitasyon. So in church, we learn to depend on Christ. Right? Depending on the Word. Ano ba instruction ng Word? Depending on His grace. Yan po tayo. Okay? So, gusto ko na rin po insert dito. Do not be afraid to have kids. Kasi meron po iba, naku, ayaw na namin magkaroon ng anak. Bakit? Kasi, pastora, tignan mo yung mga bilihin, tsaka yung matrikula, paano ko papag-aaralin ng anak ko? Okay, if you're doing that, you are depending on yourself. Tama po ba?
Abay, sa'yo ka na nakatingin. Hindi ka na nakatingin sa Diyos. Alam niyo naman, ang Diyos ang supplier natin. Siya ang provider natin. Why stop yourself just because of the fear na hindi niyo masusupply yung pangailangan ng anak mo? Ikaw ba, paano ba ang needs mo ngayon? Di ba kay Lord ka rin nakadepend? Amen? Tapos yung iba naman sabi, ay, pastora, ayaw na naming magpakasal. Ha? Ba't kayo hindi magpapakasal? Kasi po, mahal magpakasal. Sabi ko, aba, pumunta kayo sa office, libre, wala kayong babayaran. Of course, yung inyong lisensya lamang, no, babayaran niyo yan. Pero lisensya sa munisipyo, no? Pero sa atin po, dito, kung sa church lang, dito po sa office ko o sa lobby, wala pong bayad yan kung gusto niyo magpakasal. So kung yun lang po ang problema niyo, ay may provision na po ang Panginoon dyan. Of course, pag kayo po yung nagtagaytay, nagsilang, wow, nakaano pa kayo, ano matawag sa mga magandang events. Of course, may budget kayo, di ba? Okay. So, ganun po yun. Pero dito po, wala pong bayad yan. Dito lang po yan. Wala namang gasolina yan on our part, no? So, again, do not depend on yourselves. God will provide. Sa lahat ng alam ko mga nagpakasal, lagi lang kinakwento sa akin, Pastora, bigla na lang dumating yung provision. Grabe yung provision. Sobra-sobra pa. So if you will just look towards yourself, your strength, your abilities, malilimitahan kayo. Tumingin kayo sa Panginoon. Umasa kayo sa Panginoon. By His grace alone, by Christ alone. Amen po ba? Yun po ibig sabihin nun. Okay. So, let's go to training your children in grace. So kung kayo po'y may asawa, meron po kayong anak, ito po ay very useful sa inyo. Kung wala naman kayong anak, 'di ba? Well, you can always adopt. You know, adoption is beautiful, no? Napakaganda po na mag-adopt. Or meron naman ding making disciples para na kayo may anak. Kung gusto talaga niyo magkaanak, no? Pero very simple lang po ang training sa kids. And the only way to train them is we are to teach our children the Lord Jesus Christ. Okay? Pakita ko po sa inyo kung paano through a passage of scriptures ay makikita na po natin na maituturo na po natin sa ating anak kung paano po ma-impress sa kanilang puso ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, bakit po si Kristo ang ituturo natin? Ang dahilan po ay Jesus is not just part of our life. Hindi lang po siya bahagi ng buhay natin. Siya ang buhay natin. Kung bago lang po kayo bilang Christian, parang hindi nyo maisip, paano namang, alam ko may buhay ako, tapos may buhay si Jesus. Paano ko naman naging buhay si Kristo? Well, the truth is, when you get to know Jesus more and more, you become like Him more and more in your ways. Pipiliin mo na ang salita ni Kristo, pipiliin mo na ang kalooban niya kesa sa kalooban mo. No? You become more aware of Him and you see, truly, Christ is your life. Amen? Okay, so again, Jesus is not just part of our lives, He is our life. Jesus is the way, the truth, and the life. Our life. Kaya, kung may ituturo kayo sa anak nyo, destiny niya si Jesus, at siya po ang direksyon ng inyong anak, si Jesus na kagad ang ituro nyo. So, looking unto Jesus, we will go to Luke chapter 2. At dito po, makikita nyo na yung maraming bagay na pwedeng ituro sa inyong anak. Bigyan ko lang po kayo ng background. Sa pagbabasa po natin ng Luke chapter 2, Jesus was around 12 years old. Bata pa ho siya nito. And he already knew his father's will for him. Yung kanyang misyon, 12 years old. Alam niya na siya ang mamamatay para sa buong sangkatauhan. Alam niya na to. And he knew he was God. At nagkatawang tao siya. And at the same time, ang story po nito, ang background, they went to a festival, kasama po ang kanyang magulang, si Joseph at saka si Mary, at mga kamag-anak at mga kaibigan. Malaking grupo po sila. No? But then, yung pabalik na sila, ay nawala si Jesus. Naiwan pala sa Jerusalem. Okay? So let's read that. Yan po ang pinaka-overall or overview. Okay? Sabi po dito, when they had finished the days of the festival po yan,
As they returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem. So nagpaikot-ikot pa pala si Jesus sa Jerusalem. And Joseph and his mother did not know it. But akala nila, supposing him to have been in the company, they went a day's journey. Imagine, isang buong araw na sila nag-journey pabalik sa Nazareth, hindi nila namalayan, wala pala si Jesus. Hindi nila alam. And then, sabi dito, and sought him among their relatives and acquaintances. So, binalikan nila yung mga kasama nila sa biyahe. Andiyan pa si Jesus? Wala. Mga kaibigan, andiyan pa si Jesus? Mga pinsan? Wala lahat. Okay? So, when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. Now, so it was that after 3 days, 3 araw na po nawawala si Jesus. Can you just imagine? Tayo nga lang, ilang oras lang mawala anak natin, sobra na po tayong kabado. Si Jesus po, 3 full days. Siguro sabi ni Mary, ano kaya kinain nun? Saan natulog yun? Sino kasama niya? Diba? You can just imagine the anxiety, no? And then sabi dito, no, so it was after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. So itong mga teachers na to ay hindi po school teachers, kundi teachers of the law. And all who heard him were astonished at his understanding and answers. Nagulat sila. Saan nalalaman nito yung alam niya? Saan galing? Ba't alam niya to? Okay? So when they saw him, they were amazed. When Joseph and Mary saw him, they were amazed. And his mother said to him, ganito kaya ang tono ni Mary? Son, why have you done this to us? Ganon kaya? Ano sa palagay nyo? Hindi. Siguro, son, why have you done this to us? Di ba? Walang nanay na kalma doon. 3 araw na nawawala. Alright? So, tingnan nyo. Sabi dito, look! At ito po magpapatunay. Your father and I have sought you anxiously. Sobra na po silang worried. Okay? So, alam na po natin itsura ni Mary. Bilang isang ina rin po siya, no? And he said to them, why did you seek me? Ba't niyo ako hinanap? Did you not know that I must be about my Father's business? So dito pala makikita natin, si Jesus, alam niya na may ama siya sa langit. At alam niya, siya ang pinadala ng ama sa langit para iligtas ang buong sangkatauhan. He knew his purpose at the age of 12. So that should inspire you. Ang mga anak pala natin, pwedeng malaman ang kanilang destiny. As early as 12 years old, you let them know your destiny is Jesus Christ. The will of the Father for you is Jesus Christ. Pwede pong malaman yan. And then sabi dito, but they did not understand the statement which he spoke to them. Now, alam ni Jesus, hindi siya naintindihan. Kaya anong sunod na nangyari? Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. Nagpasakop po si Jesus. Si Lord Jesus, Jesus who is God, nagpasakop sa earthly parents niya. Kita niyo ba yun? And then sabi dito, but his mother kept all these things in her heart, and Jesus increased in wisdom, stature, and in favor with God and men. Right? So ito po mga bagay na pwede nating impress sa ating mga anak as we read them this scripture. Number 1, Jesus' awareness of his identity. Alam ni Jesus kung sino siya. Alright? So paalam din natin sa ating mga anak. Alam mo ba anak, na ikaw mahal ng Diyos? Alright? Paalam nyo rin sa anak nyo na meron kang earthly father, meron kang earthly mother, pero may ama ka sa langit. Ama sa langit na nagmamahal sa iyo. Do you know that that's so important? Napaalam yun, may ama siya sa langit. Okay? Alam niyo po, sa panahon ngayon, hindi lang naman sa ngayon, pero, you know, families come in different, ano ba tawag dito? Form. Merong kompleto, merong hindi kompleto.
Alright? At iba-iba ang dahilan kung bakit hindi kompleto. Merong pumunta na sa langit, meron namang umalis, di ba? So, it's so important for your child to know na maski wala ang nanay o ang tatay, may ama sa Diyos, ay ama sa langit na nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Let them know that they are loved. Kasi minsan, hindi perfect ang family in the sense na either yung nanay or yung tatay, hindi ganun ang trato sa anak. Hindi maayos ang trato. No? Meron ng mga, siguro kayong mga alam na kwento na hindi tinatrato na maayos ang anak. Pero if you teach your child na merong ama, ikaw sa langit na nagmamahal sa iyo, right? Maski ganun po ang sitwasyon, pwede pong ma-secure ang bata. Pwede siyang ma-assure, mahal ako ng aking Diyos Ama. Amen po ba? So, again, si Jesus, He was aware that He has a Father in heaven. Okay? And alam niya po ang mission niya. Alright? He knew that He is a Son, the Son of God, and He will save the world. So pwede rin natin paalam ang mission ng ating mga anak. Your destiny is Jesus Christ. So napaka-importante po, kung si Jesus ang destiny ng lahat, napaka-importante po, ituro nyo si Kristo. Kasi paano mo malalaman ang destiny mo kung wala kang alam tungkol kay Kristo? Amen po ba? Kung hindi mo naman kilala si Kristo, paano mo mapupuntahan yung destiny mo? Alright? So, let them know about Jesus. To our kids, the best lesson is to let them know Jesus and make them aware of their identity in Christ at the earliest possible age. Okay? That in Christ, they will never be rejected. Because in Christ, they are accepted. Alam nyo, napaka-importanting lesson to. Bakit? Pag tinuro nyo sa Kanya, you are accepted in Christ at hindi ka nire-reject ng Christ, you are preparing them for the world. Maski hindi sila tanggapin ng barkada, ng kaibigan, minamaliit sila na ibang tao, ano ngayon? Tinanggap naman ako ng aking Panginoon. Amen. Magiging secure ang anak nyo. Maliit na bagay sa kanila yan. Ano ngayon, kung hindi mo ako tanggap, tanggap naman ako ng Diyos. Alright? May nagmamahal sa aking Diyos. Okay? And then in Christ, they are always loved. So there are times they will not be loved by friends, iiwanan ng kaibigan, ng barkada, pero kung alam nila na kay Kristo Jesus sila ay minamahal, then they will be fine. They can bounce back. Ano ngayon kung iwanan ko yung barkada ko? Ano ngayon kung ganyan ang tingin nila sa akin? Mahal ako ng aking Diyos. Mahal ako ni Kristo Jesus. Amen? So you give them security. Sa bahay pa lamang po, secure na sila. And maski minsan, hindi maganda ang storya sa tahanan na hindi mahal ng ama o hindi mahal ng ina. May ganun eh. No? I'm just being realistic. No? May mga ganyang storya po, even in Christian family. It's so sad, but it is reality. Assure them that in Christ, they are always loved. And what should matter to them is that God sees them as His child. No? Let them see themselves in the eyes of God and not other people. Kung bibigyan natin sila ng value na mas mahalaga ang tingin ng Diyos sa'yo kaysa yung tingin ng kaibigan mo, then nothing can pull them down. Hindi sila masasaktan kagad. Ang vina-value po nila ay ang tingin ng ating Diyos Ama. Okay? So, paano po ba ang practical application nito? Kung maliliit pa yung mga anak nyo, right? Bedtime story nyo, hindi si Superman, hindi si Iron Man, hindi si Pinocchio, kundi si Jesus Christ. Amen? Alam niyo po, lahat ng anak ko, pati apo ko, pinalaki ko po sa Bible stories. And don't think na, naku, pastora, baka mabore. Hindi po. Gabi-gabi na lang, hawak nila yung Bible story. At paulit-ulit naming kinukwento sa kanila, kaming dalawa ni Pastor Mike, ang patungkol kay Jesus. His birth, His work here on earth, His death at the cross, right? And even His resurrection. Pati rapture, tinuturo ko sa kanila. Kaya alam niyo po si Summer,
Mga 7 years old pa lang yan. Pero sabi niya, Mama, are we going to be raptured? Yes! Ganon. Biro mo rapture, alam niya. Okay? How do we fly? Like this? Ganyan po siya. So, maski bata, nai-interest po sila dyan. You know why? Because it's the Word of God you are telling them. And the Word of God is very powerful. Kaya yan po ay papasok sa kanilang mga puso. No? So, it's something spiritual more than just a story. So, hindi po si Cinderella at saka si Pinocchio ang bida ng buhay nila. Si Jesus Christ. Okay? Of course, maririnig nila sa school. Pero importante, kayo mismo ang nagtuturo patungkol kay Kristo. Jesus is our destiny. Ngayon pa lang, ituro nyo na siya. Amen? Hindi pa huli mga magulang, pwede nyo pang kwentuhan ang inyong mga anak patungkol kay Jesus. Okay? So, that's the first one. The first one is make them aware of their identity in Christ Jesus. Number 2, Jesus, as we saw in the passage, was committed to God's work. So impress po natin to sa mga puso ng ating anak, no? So si Jesus po, he was deeply engaged in the Scripture, in learning about the Scripture. Kaya magulang, gusto nyo bang maging involved ang anak nyo sa salita ng Diyos? Gusto nyo po ba? Dalhin sa church. Dalhin nyo po sa church para alam nila, ay, ganito pala yung salita ng Diyos. Yan pala ang salita ng Diyos. Marunong na silang, Amen! Gumagano yung mga bata, di ba? Praise the Lord! Oh, at least alam na po nila yon. Maski bata pa po, dalhin sa church. We have also our children's church, kung pwede na silang mag-join in doon. Why? Because you are making them aware of the Scripture. Okay? And soon they will have an understanding of the Scripture. Engage them in Bible reading, memory verse, gospel songs. Ayan po, maganda pong training sa ating mga anak yan. Anything to do with Jesus, because Jesus is our destiny. Okay? So, inspire natin sila na si Jesus, tingnan mo, 12 years old lang, pero dedicated na to the Father's will. So ikaw din anak, alam mo ba ang kalooban ng Diyos? Alam ba natin ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos is Jesus. Na maniwala ka at tanggapin mo si Kristo Jesus. Yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Alright? So, that's how we train our kids. Just based on this passage of scriptures. Number 3, ito maganda to. Number 3, we saw the respect of Jesus for earthly authority. Bagamat alam niya, meron siyang ama sa langit at siya talaga ang ama niya, pero nirerespeto niya si Joseph na kanyang foster father at si Mary ang kanyang earthly mother. So, we have to teach our children, obey your parents. Irespeto mo ako bilang magulang. Yan po ay tinuturo, hindi po yan automatic sa bata. You really have to tell them, sumunod sa magulang. Okay? Sumunod sa magulang. We really need to teach them this. Because Jesus, for the sake of living a life na fully human, ay nagpasako po sa kanyang magulang. Pero bukod doon, pinakita niya na tama na respetuhin ang ating mga magulang. Amen po ba? Okay? At siyempre sa ating pagtuturo, pagtatrain sa mga anak, there is time for gentle parenting. Sabihin natin lahat, gentle parenting. Ayan. Yung may time for hugging, kaya minsan mga pamilya hindi mahilig sa hug-hug. Pero may mga pamilya, panay-panay ang kiss. Okay? Pero maganda po yun. May hugging, may kissing, di ba? Mayroong yakap. May panahon po para dyan. Gentle words, may panahon dyan. Pero, may dumadating na panahon na kailangan mo rin ng tough parenting. Amen po ba? Kailangan you need to be tough. Kung hindi kayo tough, magiging masyadong soft ang inyong mga anak. Yung lahat na lang, ikaw ang gumawa. Maglalaba, ikaw naglaba. Maghuhugas ng pinggan. Mga anak, mag-aral na lang kayo dyan. Ako na maghuhugas ng pinggan. Ako na magwawalis. Lahat ikaw gumawa. Hindi natuto yung anak. Alright? So, ang lalambot na mga anak. So, hindi ho maganda na hindi nyo sila binibigyan ng chores. Okay? So, maski kwarto man lang niya, ayusin. Kaya minsan sa mga anak ko, sabi ko sa mga helpers, may helper kami palagi huwag nyo linisin yung kwarto nila, hayaan nyo sila.
Magulo cabinet, hayaan nyo, matuto sila. Hindi po pwedeng lahat gagawin ng helper or ng magulang ang lahat ng chores para sa anak. Otherwise, you make your children so soft. Walang alam, no? So, pag sinabi ko naman pong tough parenting, hindi po kasama dyan ang tadyak, hindi kasama ang suntok, batok. That's not tough parenting. Okay? Yan po ay abuso. Hindi po ganyan ang pagtitrain sa bata. Alam niyo po ba, maski pagpapalo ng bata ay may respeto. May tamang pagpalo sa anak. At alam ko minsan pinag-aawayan to ng mag-asawa. No? Huwag mo paluin yung anak natin. Yung sabi, paluin niya, kailangan paluin. Meron pong tamang pagpalo sa bata. Okay? At kung hindi nyo kaya yung pagpalo ng asawa nyo, huwag nyo naman kontrahin sa harap ng anak nyo. No? There was a time na si Pastor Mike, papaluin niya si Zach. Hindi ko kaya. Kilala ko si Pastor Mike pag pumalo. Hindi naman siya, hindi abuso yung gawain, hindi bugbog. Palo lang, kaya lang hindi ko kaya. Kaya tumatalikod na lang ako. Okay, tapos pinalo. Pero alam ko, para sa ikabubuti niya yon. So, mga magulang, pag-usapan niyo po yan. May tamang palo, no? May tamang palo po para sa anak at paintindi niyo po sa kanila, maski hindi pa nila naiintindihan, anak, ginagawa ko ito dahil mahal kita. Pag hindi kita tinama, lalaki kang matigas ang ulo, hindi ka magiging maayos sa buhay mo. You have to explain that. Of course, ang bata, hindi nila mag-gets yun. Naalala ko noon, nung bata pa ako. Tagal na nun. Bata pa ako. 4 or 5 years old. May rule ang nanay ko na bawal kami pumunta sa kapitbahay tapos papasok ka sa kwarto. Mga ganyan. So, hindi yun nag-stick sa memory ko O anong ginawa ko? Di syempre, niyaya ako ng kaibigan ko, kapitbahay ko. Pumasok kami sa kwarto ng nanay niya yata yun. Ang nangyari, nalak ako sa loob. Syempre, 4 years old, 5, wala. Hindi kami marunong, baka may sira pa yung pinto. So, they made a way pa para mag-climb dun sa loob ng room and they got me out. Pero pagdating ko sa bahay, alam ko papaluin ako ng nanay ko. So, buti naman yung nanay ko, proper palo. Hindi ko saan tamaan ng sinturon. Meron kasing ganun magulang, maski saan katamaan, di ba? Tayo, kabisado natin yun Sino dito kilala yung hanger? O, ayan. Hanger. Ano pa? Walis tambo, walis tingting, ano pa? Sandok. Huwag kang lalapit sa nanay mo na nagluluto, sandok. Di ba? Behave kami pag nagluluto nanay ka, bawal magulo. Kasi 6 kami magkakapatid. Kaya dapat doon, tumigil ka dyan. So, halo-halo na po yan. Pag naglalaban naman, yung hanger. Ayan, tatamaan ka ng hanger pag hindi ka maayos. So, saan na ba ako? Ayun, pinalo po ako. Sabi niya sa akin, papaluin kita dahil hindi ka sumunod sa akin. And to my mind, bakit mabawal pumunta doon? Hindi po nagme-make ng sense sa bata. Ano yung bawal? Ba't ako hindi pwede pumunta sa kapitbahay? It doesn't make sense. Pero nung napalo ako na 5 beses, alam nyo na, sa puwitan, ay nagtanda na po ako. Hindi na po ako pumasok sa loob ng bahay ng kapitbahay namin. Bakit? Naintindihan ko ba na pwede may masamang loob doon o meron ba ako masisira? Hindi ko naintindihan yon. Ang naintindihan ko, masakit ang palo. But it saved me, di ba? It saves your life when yung palo na po yon ang nangusap sa inyo. Kaya meron pong lugar ang tamang palo. Hindi bugbog, tamang palo. Amen! Nililinaw ko yan dahil yung iba po, baka pinalaki ng magulang sa bugbog tapos bubugbugin nyo rin anak nyo. Hindi po tama yan. Dediretsuhin ko po kayo, hindi ho yan maka-Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Galing po yan sa kaaway na demonyo. Ang pambubugbog. Okay? So galit po yan o galing sa trauma yan na for some reason hindi mo na nire-respeto ang iyong anak. Yan po ay mali. May tamang palo. Yung maiintindihan ng anak mo balang araw. Naalala ko si Sid, no? Lagi namin sinasabi sa kanila, kaya namin kayo pinapalo dahil mahal namin kayo. Anak ko po yon, pangalawa. And then one time, umuwi ako sa bahay at umiiyak siya. Tapos yung belt nasa kamay niya. Sa akin, lit-lit pa niya nun. Sabi niya sa akin, Mami, paluin mo ko, may ginawa akong mali.
Ako yung umiyak eh. Naiyak ako na yung anak ko was so trained, alam nila na pinapalo namin sila for a good reason. And so, pinalo ko, pero umiiyak ako, pinalo ko siya. But it has to be done. Alam ko parang kinalat niya yata yung sakatutak na pulbos doon sa sahig namin. Gustong gawin. Or parang si Ria yun, hindi ko na matandaan. But may ginawa siya. But anyway, alam ng anak ko, or alam nila lahat, that we do that because we love them. Kailangan namin silang i-correct, otherwise lalaki po sila na may foolishness sa kanilang puso. So mga magulang, may tamang palo. Tawag dyan, tough parenting. Okay? And of course, tough parenting, sometimes you have to withhold things from them. Sabi nila, magko-computer game sila. Sabi mo naman, sige, mag-aral ka muna, tapos pwede ka na mag-computer games. Hindi nag-aral. Di wala rin computer games. You have to give them tough love. Kasi pag lahat binigay, sige na nga, di nawala na. Yung authority mo over them, alam nila, kaya ko itong manipulahin. Konting iyak lang dito, kaya kong baguhin ang desisyon ng nanay ko. Amen? Yung mga papasok pa lang sa parenting, ayan, don't let your children manipulate you. Konting iyak lang. Hayaan mo siya umiyak. Hindi naman mamamatay yan pag umiyak yan. Hayaan mo siyang umiyak. Di ba? Okay lang yan. Basta ituro nyo sa kanila, there are times kailangan you have to be tough. There are times when you are gentle, but there are times you have to be tough. Hindi lahat ng bagay na hilingin nila, ibibigay mo. Tama? Pag lahat yan binigay mo, you are endangering your child's life. 17 years old, humingi ng motorbike, ibibili mo? Aba, hindi. At maski sabihin niya, lahat ng kaibigan ko meron. Okay? Sabihin mo, mag-intay ka. Okay? Hintayin mo maging 20 ka o 25 ka. Right? Depende na po sa inyo yan. And hindi lahat nga po ng hinihingi ay kailangan pong ibigay sa anak. Ito po ang lagi namin ginagawa sa bahay, baka makatulong sa inyo. Pag gusto ng anak nyo, bagong rubber shoes, cellphone na bago, ang sabi mo sa kanya, anak, gusto mo yan? Ipag-pray mo. Amen? Pag-pray mo, para ang pressure wala sa inyo. Hindi nyo sasabihin, sige anak, magdo-double time ako, magtatrabaho ko, kakayod ako, para maibili kita ng cellphone. The pressure is on you. Okay? At pag hindi mo nabigay, pwede siyang asa na yung cellphone? Pero kung you teach your child to depend on God, when the provision comes, you can both rejoice in Christ who provides all our needs. Amen po ba? Okay? So ano man yung hinihingi niya, anak, pag-pray mo. And let them wait. Waiting is good. Ulitin ko, waiting is good. Kaya napansin nyo, hindi lahat ng hinihiling nyo kay Lord, binibigay sa inyo. Minsan matagal, because waiting matures you. It develops patience in you. Para sa inyong patience? Patience makes you content. Na maski wala pa, okay pa ako. Amen? Maski wala pa yung gusto ko, okay pa ako. Kasi ang mga bata, natural sa kanila, na pag wala sa kanila, alam niyo naman yung mga bata, pag humingi ng milk yan, talagang kailangan, I want it now! Kundi iiyak siya, di ba? Pero kung matuturuan natin over time to be patient, maski wala pa sa kanya yung gamit, okay pa siya. They can wait. And that's what we have learned through the years na may value yung pag-iintay natin sa provision ng Panginoon. It makes you content even though you don't have it yet. Tama po ba yun? Amen? It matures you. It matures you. Okay? So, si Jesus po, do you know that He left His mother and father, or mother, baka si Mary na lang ang buhay nun, when He was 30 years old. So mga magulang, marami pa tayong oras para sa ating mga anak. You can still train them hanggang 30 years old. Ayan. So it's not yet too late, mga magulang. No? We can still impart to their life Jesus Christ, looking unto Jesus. And remember, ang Word of God po, ang pinaka-importanting deposito sa kanilang buhay. Bakit? Hebrews 4:12.
Can we go there? Yan. Sabi po dito, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, kada po binibigkas natin ang salita ng Diyos, okay, know that it is powerful enough to change your child. Magtiwala po kayo na may nangyayari pong very powerful in your child's life. Sabi nga po, it pierces to the division of the soul and spirit. Alam niyo po ba, ang soul and spirit ay magkasama po yan kasi ang soulish area nyo ay part ng spirit. Pero kaya pong i-penetrate at i-divide ng salita ng Diyos every time you speak the word of God. Yung joints and marrow, ang hirap daw yan paghiwalayin. Pero kaya daw i-pierce ng word of God. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. It pierces to the heart of your children at mananatili po sa kanila yon. Speak the word. Sabi mo sa katabi mo, speak the word. Hindi mo kailangan sumigaw. Just speak the word over your children. Amen? Okay? So, again, may question, Pastora, lagi bang gentle parenting? There are times na kailangan po ng tough parenting. Okay? Gentle and tough parenting. Kasi you are training them for the world also outside. The world will not give to them everything that they want. Kung sa bahay, lagi nyo binibigay ang kailangan nila, no? Hindi naman po yung pagkain, ha? Baka naman din yung pakainin. Ang ibig sabihin, yung mga lahat ng gusto nila, cellphone, ayan, nakagad ang cellphone. Rubber shoes, ayan, nakagad ang rubber shoes. Diba? Pag lagi natin yung binibigay, the real world will not do that for them. And you will set them up for disappointment. Madi-disappoint ang anak nyo. Hindi ganun ang buhay. Tama po ba? Not everything you get in the world. So, as being a parent, you need to be tough. Okay? There is a time that you will scold them, okay? But there are times when you will be gentle with them. Okay? So yan po, ang pangatlo. Ang pangatlo po ay respect for earthly authority. Yan po si Jesus. Yan po ang ginawa niya sa kanyang mga magulang. The number 4, growth in wisdom and favor. Favor from God and favor from people. So dito nakita natin sa Jesus po, He grew in wisdom, stature, and in favor with God and man. So this highlights the balance of the growth of Jesus. He was man at the same time. He was spiritually, physically, and socially balanced. Okay? And what else? And ito po yung best time po to show your children. Tingnan mo si Jesus, sumunod sa magulang, sumunod sa kanyang ama at saka sa kanyang nanay. Tingnan mo nangyari. He grew with wisdom, favor from man and from God. So, sumusunod ang bata, hindi dahil ito ang batas, kundi because this is right. Okay? Basahin po natin sa Ephesians 6:1-3. Sabi po dito, children, may mga bata pa ba dyan? Children, obey your parents in the Lord. Sabihin natin lahat, in the Lord. May dalawang set of parents dito. Yung isa, in the Lord. Meaning to say, mga believers. Kung anong sabihin nila, obey. Okay? For, ito po ang dahilan, for this is right. Tama lang na sundin mo ang iyong mga magulang. Kung anong pinapagawa ng mga magulang mo na naniniwala kay Kristo Jesus, sundin mo yan. And then this is the second kind of parents. Honor your father and mother. May sinabi bang in the Lord? Wala. So this is a possibility na ikaw Christian ka bilang anak, pero yung magulang mo, hindi. Pwede ba yun? Maraming ganyan. Ikaw Christian, pero magulang mo hindi. So anong gagawin mo sa kanila? Okay, do I obey all that they say to me? No.
you honor your father and mother. Meaning to say, kung hindi sila Christian, respetuhin mo pa rin. Pero kung uutusan ka, sabihin sa'yo, magnakaw ka sa kapitbahay. Dukutin mo yung ganto nila, yung pantalon sa kapitbahay. Siyempre, di mo susundin yon, di ba? Wala sila kay Kristo, pero re-respetuhin mo pa rin. Kung kailangan magmano, magmano. Kung kailangan magsalita na maayos, magsalita na maayos. Bakit? Kasi, ang sabi po dito, which is the first commandment with promise. May pangako po ang Diyos. Nakalakip itong law na to. Sabi dito, that it may be well with you and you may live long on the earth. Gusto ba natin na maganda ang buhay? Amen. Mahabang buhay. Obey your parents in the Lord and honor your father and mother. Nakakahaba po ng buhay kapag sumusunod ka sa iyong mga magulang kay Kristo Jesus. Kapag nire-respeto mo ang mga magulang mo. Amen? Humahaba ang buhay, gumaganda ang buhay. Pangako ng salita ng Diyos, hindi po pangako ng tao. Amen? So yung mga kabataan, alam na natin na hindi sumusunod sa magulang nila, umiksi ang buhay. Sabi ng nanay at ng tatay, huwag nang uminom. O tapos uminom pa rin. Tapos nag-motorbike. O ano nangyari? O di wala na. Diba? Bakit? Hindi nakinig sa magulang, nakakaiksi ng buhay. Okay? So, if you want a good life, if you want a long life in this earth, then you are to obey your parents in the Lord and honor your father and mother. So yan po ang 4 ba yan? O 5? 4 na natutunan natin from this passage of Scripture. Know your identity in Christ. Know the destiny that you have in Christ Jesus. Pagkatapos, number 3, respect for earthly authority. And number 4, grow in wisdom and favor. So yan po. Ganun lang po. Kukuha kayo ng passage of Scripture, impress it in your child's heart, and you can already impress Jesus to them. So as believers po, we are invited to rest in our identity in Christ. Mga magulang, kasama po tayo dito. Mga anak, kasama po tayo dito. Knowing we are fully accepted and loved by God, to grow in wisdom and grace as we live out our new life in Him. Okay? Alright. So, yan po ang benefits when we train our children. They will be a blessing to us. Ang kabaliktaran, kapag hindi nyo tinrain ang inyong anak, sila po ay magiging kalungkutan sa inyo. That is what Proverbs 17:25 says. A foolish son, kasi hindi na drive away yung foolishness, hindi inayos ng magulang. A foolish son is a grief to his father, kalungkutan sa isang ama, and bitterness to her who bore him. Okay? So mapait, regret para sa isang nanay na hindi nila inayos ang kanilang anak. So again, habang bata pa ang inyong mga anak, ayusin na po, palayasin ang foolishness sa puso para maging pagpapala sa inyong buhay. Otherwise, kasalanan po natin yan pag hindi natin inayos ang ating mga anak. No? Now, kung lalaki po, alam po natin, we are to train him to be the head of the wife. Sabihin natin ulit, head of the wife. So mga tatay, ipakita natin sa anak natin, maski bata pa yung anak nyo, ipakita nyo kung paano nyo minamahal ang inyong misis. And without any words, ay modelo na kayo ng inyong anak. Tinuruan nyo na kung paano mahalin ang kanilang nanay at ang kanilang magiging asawa balang araw. Okay? Serve your wife with love. Yan po ang gawain ng isang head na pag-aralan natin last week. No? Sino po ang nandito last week? Taas ang kamay? Alright? Okay, so we learned that headship, ang konti nyo naman, wala ba yung iba? Okay, taas ang kamay nung wala dito last week. Wala. Ayun, madami pala kayo. Dapat pakinggan nyo po yung ating mensahe last week. Okay? We learned that
The man, the husband, is the head of the wife. Not the head of the family, the head of the wife. Together, they now become the head of the family. Okay? Pero ang head of the wife, alright, is the husband. And the headship means you serve with love. Hindi po utos dito, utos doon. Hindi ikaw ang master ng iyong asawa. Alright? So kailangan po malinaw po yon para maganda po ang flow sa pamilya. Okay? You are to serve your wife with love. Yun po ang headship. And kung babae naman ang anak nyo, turuan nyo po na maging helper siya ng head of the wife. Kung paano siya tutulungan, paano ko ba matutulungan ng asawa ko? Okay? So mga nanay, model this for your daughters. You have to show them na nire-respeto nyo ang asawa nyong lalaki. At makikita nyo, re-respetuhin din ang kanilang tatay, re-respetuhin din ng inyong mga anak na babae ang magiging asawa nila. No? So, don't ever say, it's tougher now, Pastora. Mahirap na ngayon, kalaban namin cellphone, kalaban namin ang computer, yung mga games na yan. Naku, Pastora, parang ang hirap mag-train ng mga bata ngayon. Okay? Ito sasabihin ko sa inyo. The grace of God is more than enough for you and your family. Huwag kayong tumingin. Yes, totoong merong cellphone, totoong may distraction, pero mas powerful pa rin ang biyaya ng Diyos. Kaya, only by God's grace, only through Jesus Christ, tayo magtitiwala. Kasi pag yun ang tinignan nyo, yung effect ng cellphone, baka mo wala na kayo ng gana na ayusin ng anak nyo. Ay, wala na akong magagawa dyan. Diba? Ganun na lang iba eh. Pero kung makita mo ang biyaya ng Diyos at pinagkakatiwala nyo sa biyaya ng Diyos, may pag-asa ang ating mga anak. Mawalay man sila, babalik din sila. Amen? Pagkatiwala natin sa Diyos. So the journey may be messy, but trust in God, trust in Christ alone and in His grace. At tandaan nyo, mas powerful po ang biyaya ng Diyos natin. Amen. Sige pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Now, I'll go to the practical things. Napakadetalye po ng ating mensahe. So, because the son will be the head of the wife. Yeah. May mga umaawit sa likod. Bakit? Dahil sila po ay magiging head of the wife, teach them how to serve. To serve their wife, to serve their family. Bata pa lang sila, turuan po natin kung paano maglinis, magluto, amen, maglaba. Kung di nyo tinuruan yan habang bata, napakahirap po sa kanila na gawin yan. Napakahirap. Pero kung naturuan nyo po yan, madali lang sa kanila. Ang isang chore po ay napakahirap kung hindi kayo pinalaki na ginawa yan. Totoo? Totoong totoo. Okay? Bakit po natin sila tuturuan? Because as the head, right, they're supposed to serve. Eh kung hindi nyo naturuan, hindi nyo na-train, nako, sabi sa inyo, pahirapan. Magtatapon lang ng basura sa labas. Pahirapan, magwawash lang po ng dishes. Para sa kanila, laking sakripisyo ko na to, ha? Okay, hugas lang ng pinggan, sakripisyo na, di ba? Yung pag-aayos lang ng kama, hirap na po sila. Kung hindi po natin na-train. Okay? And then, dahil sila, mga anak na lalaki, they are to love their wife, teach them to treat women well. Galangin ng nanay, galangin ng kapatid na babae. Okay? Yung mga pinsan, galangin. Yung mga babae, iba ang treatment sa babae. Alright? Turuan magbukas ng pinto, turuan bigyan ng upuan ang mga babae. Amen? Uso pa ba yun? Uso pa yan. Alright? And talagang pogi points yan para sa mga lalaki. Okay? So, chivalry is still real. Ayan. And number 3, to be a man of understanding, not a man of anger in the house. Yung hindi lang maintindihan, galit na galit na. Okay? Hindi. Kasi ikaw, anak na lalaki, balang araw, you're supposed to understand your wife. Eh kung lahat dinadaan mo sa init ng ulo, paano na lang asawa mo, dadaanin mo rin sa init ng ulo. Diba? So, that's number 3. Number 4,
Teach your sons to work and not to be lazy. Meron silang misyon sa buhay, pero kung hindi natin sila tunuruan na maging masipag sa buhay, then hindi nila mapopursue ang kanilang misyon sa buhay. So teach them responsibilities, hindi lahat ng gawain iiwan sa asawa, hindi po. Bata pa lang, anak, kunin mo yung pinggan, dalhin mo sa kitchen, hugasan mo yan. Okay? So that hindi lahat ng trabaho sa bahay ay iniiwan sa asawang babae. Pati ba naman pagpapalit ng bumbilya, yung asawa mo pa rin babae. Maglilinis ng kotse, asawa mo pa rin babae. Hindi naman po tama yun, no? Meron pong division of labor yan, pero pag hindi naturuan ng anak na lalaki sa mga bagay na ito, ay magiging tamad. And it's nothing worse looking or bad looking than a lazy man. Hindi ho talaga maganda tignan. Ganon din naman ang babae, hindi ho maganda tignan. Okay? So yun po ang pagpapalaki sa anak na lalaki. Sa anak na babae naman, may natututunan po ba tayo? Anak na babae, you need to teach them to be good wives. Tinuturo pala yun. Kita nyo, may Bible verse ako dyan. Okay? Turuan nyo kung paano mahalin ang kanilang magiging asawa, ang kanilang magiging anak. And no, it is not automatic. Akala natin, may maternal instinct yan. Pag lumabas yung bata, mamahalin na nila. Hindi. I have Bible verse to prove to you that it does not come natural. Okay? Let's go to Titus, chapter 2, 3-5. Sabi po dito, the older women, likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things. Ano po yung mga ituturo natin? That they train or admonish, tuturuan daw po nila. Sino? The young women to love their husbands. If this is an automatic thing to love your husband, bakit pinapaturo pa? No, it's not automatic. Kaya minsan papasok sa isang marriage, hindi marunong magmahal sa asawa. Dapat turuan nyo kung paano magmahal sa asawa. Dapat turuan daw to love their children. It's not automatic. You need to teach them, anak, pag ikaw may anak na ganito, ganito. You have to teach them how to love their children. So you are coaching them in advance. Okay? Ano pa ituturo natin? To be discreet. No? So maging proper naman. To be chaste. Chaste means pure. Ito ba? Number 5, homemakers. So ibig sabihin, turuan magluto, turuan maglaba, maghugas ng pinggan. Amen! Hindi yung pagdating sa hindi man lang marunong magsaing. Hindi marunong magsaing. Sabi pa, to be good. Obedient. Number 7, obedient to their own husbands. Tinuturo pala yon. Tinuturo po. Kaya maraming babae hindi alam na kailangan ko palang sumunod sa asawa ko. Okay? So, bakit po? Ano po ang dahilan kung bakit kailangan ituro ito? Sabi dito, that the word of God may not be blasphemed. Ibig sabihin, kaya napipintasan ang salita ng Diyos dahil may mga babaeng hindi naturuan ng kanilang magulang. Hindi sumusunod sa asawa, inaaway ang asawa, hindi marunong sa tahanan, hindi maayos sa buhay. Kaya po, sasabihin, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan na ugali niyan? Nabablaspheme po ang salita ng Diyos dahil sa mga hindi naturuan. So, turuan po natin ang ating mga anak. This is not automatic. You need to teach your children. You need to train your children. Amen po ba? So, gentle parenting, tough parenting, at sana wag na umabot sa Jurassic parenting. Yung nagiging T-Rex na yung tatay. At nagiging raptor na si nanay. Kita nyo na yung tsura raptor. Parang galit na eh. Gusto ko na sabunutan ng nanay mo. Sana naman, wag na umabot doon, no? At kung sakaling naging ganun kayo, naging mala T-Rex kayo at raptor, patawarin nyo sarili nyo, may panahon pa para magbago. Amen? Minsan kasi they drive you no? They drive you mad, yung mga anak natin, di ba? Tinawag mo na isang beses, anak,
Hugasan mo na yung pinggan. Ang ayos mo magsalita, no? After 1 hour, anak, sabi ko hugasan mo na yung pinggan. After 5 hours. Di ba? Gusto mo na kunin yung tsinelas. Ano ba? Ba't hindi mo pa rin ginilinis yung mga pinggan? Nakakagigil minsan kasi. Tapos sasabihin sa'yo, wait. Cool na, nonchalant pa sila. Wait. Di ba? 5 oras na nanigas na yung mga kanin dun sa pinggan. Di ba? Parang hindi ka naririnig. Pero huwag kayong mag-give up, no? May biyaya ang Diyos para sa ating lahat. Amen! So, again, tough parenting is needed. Otherwise, you are not preparing your children for the real world. Nagiging silang too soft, too cuddled children, na pagdating sa labas, may sinabi lang yung kaklase, may nag-bash lang sa kanila, hindi na nila matake. Okay? So you need to toughen them up. Sa bahay pa lang, toughen them up. Okay? And that is what tough parenting comes in. Give them the real world. Sa real world, pag kunwari yung anak nyo nagtutuksuhan, nag-aaway, huwag nyo laging, huwag ganyan-ganyan yung anak. Di ba? Alam mo ganun yung parang pinipigilan nyo kagad. Hayaan nyo na sa bahay, magkatuksuhan, mag-away ng maayos naman, no? Para pagdating sa labas, handa sila sa laban na ganon. Kung kinakadal nyo palagi yung anak nyo, hindi marunong tumanggap ng tukso, yung mga buska ng kapatid, pagdating sa labas, masyado silang malambot. Hindi sila naturuan na to toughen up. So there are times na kailangan po tough parenting tayo, no? And sabi ko nga sa inyo, pag may hinihiling, ipag-pray. At huwag ibigay ang lahat. Sa akin po mga anak, nung sila po ay 20 years old, sabi ko sa nila, tapos na ang allowance day nyo. Hindi ko na kayo bibigyan ng pera. Maghanap kayo ng paraan kung paano kayo bibili ng sabon, paano kayo bibili ng shampoo, sarili nyong deodorant. Gusto nyong bumili ng sapatos? Pag-ipunan nyo. Hindi ko na po sila binigyan ng pera. Paminsan. Kasi minsan di ko matiis. Di ba? Minsan naawa ka sa mga anak ko, pero kailangan ko po gawin yun. Bakit, Pastora, wala ka bang pera? Hindi naman, meron naman. Kaya lang, kailangan kong tiisin. Kundi lahat sila, ma, pengin sabon, ma, pengin shampoo. Abay, tanda-tanda mo na sa akin yung pahinihingi yan. Kailangan po turuan po natin na sila po ay magbanat ng buto. Hindi sila magtatrabaho kung lahat ng hingi nila ay binibigay nyo. Amen! So sabi ko, in-explain ko naman sa kanila, sabi ko, meron akong shampoo, meron akong sabon. Pero paano kayo matututo na yung mga basics na yan ay dapat kayo na dahil matatanda na kayo, sabi ko sa kanila. So they really had to, do something about it. Sabi ko, make your mind work. Find work. You have to find work. Sabi ko sa kanila. So, you don't give them everything. So, naintindihan na natin kung bakit pag nanalangin tayo sa Panginoon Diyos, hindi lahat binibigay sa inyo. There are valuable lessons to learn when you don't have what you asked for. Una dyan, baka naman hindi para sa'yo. Pangalawa, hindi pa panahon para dyan. Marami pong lessons. And later on, you'll find out and say, thank you, Lord, you did not answer all my prayers. Diba? Salamat sa Diyos at hindi lahat ng ating panalangin sinagot niya. That is tough parenting. Amen? Kaya na maibigay ng Diyos yan eh. Kaya lang, pinipigilan niya sarili niya, hindi niya lahat ibibigay sa'yo dahil meron kang valuable lesson to learn. Amen? At alam niyo, minsan mahirap yan pag marami kang pera. Para kasi gusto mo na lang ibigay sa anak mo eh. Kasi yung anak mo, mami naman, bakit ganyan? Dami sinasabi. O sige na nga, ito na. Parang gusto mo na lang ibigay, tiisin mo. One time pumunta yung anak ko sa akin, Ma, may sabon ka ba dyan? Sabi ko, meron ako, dami ko sabon sa bahay. Di ba sabi ko sa inyo, kayo na bibili? Ganun na po. Para po matuto sila. Tiniis ko po yun. Masakit sabi ko, kaya ko ibigay sa'yo, kaya lang ayoko. Dahil hindi ka matututo. So, yun, sa awa ng Diyos, lahat naman sila may trabaho. Purihin natin ang Diyos. Amen. Matututo ang anak nyo. Kailangan lang tough parenting. Okay? So,
That's about it. Discipline for your kids is important. Training is important. Chores and responsibilities are important. Denying them some privileges and giving it to them the right time is important. Okay? And most especially, teach them their identity in Christ. Not on their friends, hindi i-value ang sinasabi ng kaibigan, kundi kung anong sinasabi ni Kristo patungkol sa kanila. Brother Bob, let me read to you the last verse. Brother Bob? Ayun. So in handling our kids, we thank God that we can always look to Him as our example. Ang Panginoon, ginamit ang salita para tayo ay disiplina. Ang Panginoon Diyos, hindi niya lahat binibigay sa atin sa oras na gusto natin. Valuable lesson. And most of all, ang ating Ama, He delivered us. He delivered us even in this present evil age. Kaya kung nag-aalala ka sa iyong anak, paano na lang kaya yung anak ko, Pastora? Huwag kang mag-alala. It is Jesus who will deliver your child from this present evil age. Alam po natin, pasama ng pasama ang mundo. Diba? Hindi na nga safe na maglakad mag-isa yung bata ngayon sa kalye. Pero makakapag-put tayo ng rest natin in the Lord Jesus Christ, when you know His Word. Kaya ibibigay ko po ito sa inyong word na to para mapahinga ang inyong mga puso. Dahil sa pagmamahal natin sa mga anak natin, we want them safe. But look at this. You can trust in Christ alone and in His grace. Sabi po sa Galatians 1:3-5, grace to you and peace from God, the Father and our Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins. Yan po ang ginawa ni Kristo. That He, look at this, ito yung effect, that He might deliver us from this present evil age. At yan po ay according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. And everybody says, Amen. Kalooban po yan ng Diyos. And kung tayo po ng mga magulang, the Lord has delivered us from this present evil age. Alam niyo yan, niligtas kayo sa mga maraming bagay. Gagawin niya rin yan para sa inyong mga anak. You don't have to worry about your kids. You just have to entrust them to the Lord. Lord, hindi ko na alam gagawin ko dito sa anak ko to. Okay? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Lahat naman tayo may istorya. Dati ako ganito, Pastora, pero ngayon, binago ako ni Lord. Binago niya ako totally, 180 degrees. Umikot po ang buhay ko. Kung ganyan na nag-istorya nyo, ganun din ang anak nyo. Ipagkatiwala nyo lang sa Diyos. Do not worry about your kids. Just trust in Christ who can do the work in your child's life. At tandaan nyo, last na po ito, promise. Tandaan na kung mahal mo ang anak mo, mas mahal ng Diyos ang mga anak mo. Amen? So, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo kailangan. Come on, bless the Lord. Kasi minsan, sabi natin, naku, Pastora, ang kinakatakot ko lang naman, pag wala na ako, paano na yung mga anak ko? Eh, paano ba tayo sinuportahan ng Diyos? Paano ba nag-provide ang Diyos sa atin? And we have to know na kung mahal natin ang anak natin, mas lalo na ang Diyos. Mahal na mahal niya ang mga anak natin. Kaya kung iningatan tayo ng Diyos, iingatan din niya ang ating mga anak. He will provide for our children. No fear here. Right? But only trust in His grace alone and in Christ alone. Amen? Did you receive something today? Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, give Him the praise and the glory. Salamat aming Diyos na sa iyo ang aming tiwala. Salamat na dahil sa iyong biyaya sa amin, kami makakapanatag sa loob, sa aming kalooban
walang takot sa amin dahil mahal nyo kami. Salamat na as we entrust our children to you, Lord, even our parenting style, you will guide us, Lord. By your own Spirit, your Spirit will guide us. Salamat, Panginoon, we can do this only because of Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Praise God. Now, if you are new here, sino ba may bago dito? Bago? Anyone who's new? Yun, may mga bago. Welcome. Palakpakan naman natin yung mga bago. Ayan. So, welcome to Faith Center. And kung sakali lang na hindi nyo pa natanggap si Kristo sa inyong buhay, alam nyo po ba sabi ng Bible that sino lamang ang tumanggap sa Kanya, sila lang ang may karapatan maging anak ng Diyos. No? So, gaya ni Kristo sa ating nabasa kanina, alam niya, ama niya ang Diyos Ama. So, kayo ba alam nyo na pwede nyo siyang maging ama? Hindi po automatic na kayo pinanganak dito ay anak na kagad kayo ng Diyos. Ang sabi sa Bible, sino man ang tumanggap sa Kanya, sila lamang ang may karapatan maging anak ng Diyos. So this is my invitation to you. If you are new here, tanggapin niyo si Kristo sa inyong buhay. Sa pamamagitan ng isang panalangin, magpe-pray lang tayo, tatanggapin niyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at kayo po ay automatic na po magiging anak ng Diyos. Makakaasa kayo sa ating Ama, amen, na He will provide for you, that He loves you so much, at iingatan kayo ng ating Diyos. If you're willing to do that, sabayan niyo lang po ako sa panalangin. Sabi mo, Panginoong Jesus. Sige po, lakas natin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon. Salamat sa kapatawaran ng aking mga sala. Pinatawad mo ng lahat sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa bagong buhay. Salamat na ako'y ligtas na. Anak na ako ng Diyos. Tinatanggap ko to sa pangalan mo, Jesus, aking Panginoon. At lahat ng naniniwala, magsabi ng Amen. Amen. Come on, let's bless the Lord. As simple as that. Yes, dahil ang gustuhan po ng Diyos, lahat ay maligtas, lahat ay maging anak ng Diyos. So kayo po ay anak na ng Diyos at makakatiyak po tayo na tayo po ay ligtas na. Nakasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? And you will be safe here and you will be provided for the Lord. We ask you to come and join us every Sunday. We have our 8 in the morning service, our 10:30 and 4 p.m. Ito po yun, no? And we know that you will enjoy the rich inheritance that you have in Christ Jesus. Tagapagmana ka na ng ating Diyos Ama. Amen? Praise God. Come on, let's bless the Lord.